Good morning! Ngayon po ay linggo na. At mamaya po sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat, magbigay ah, kaluguran sa ating Diyos sa pamagitan po ng ating pong pagdalo. At salamat po sa Panginoon na meron po tayong lugar na malaya po tayo nakakasama po sa ating Panginoon. Di katulad po ngayon sa ibang nangyayari sa ibang bansa na medyo meron silang agam-agam na alatigit po. Yung mga nasa Middle East, ngayon po ay binasabi siya ng ating gobyerno na magtago na lang muna. No? Nakakalungkot dahil sa ganun pong paraan ay medyo hindi maganda po ang kanilang kalagayan. Kaya sama po natin sa panalangin na harinawa ay ating mga kababayan ay huwag pong madamay or maaksidente sa mga missile na nagliliparan po doon. The same thing din po, panalangin natin na harinawa po ay matigil na po ang gerang iyon para naman po magkaroon na tayo ng peace of mind, especially po sa ekonomiya pong aapekto po, no? Yun pong tinatawag na pagtaas po ng mga bilihin at pagtaas po ng mga petrolyo o ng crudo. Bunga po iyon ng giyerang nagaganap po sa Middle East. So, salamat sa Panginoon at ang aking pong devotion po ngayon, ang aking pong talatang pinagbubulayan, ito pong John chapter 1, beginning to 11 hanggang 13 na nagpapakita po rito na ang first coming po ng Lord Jesus Christ sa mundo ay hindi po siya tinanggap ng mga Israelite sa kanya mismo sariling bayan. At dito nga po binabanggit din po na ang sino man daw pong sumampalataya sa kanya kay Kristo ay pinagkalooban po ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. At ito pong ginawa po ng Panginoon ay isang miracle, no? Dahil tayo po ay hindi po pinanganak sa flesh kundi spiritually born po tayo. Ang bagay na maunawan po natin dito no, na tayo pong mga tao sa Psalms 139 na pinapakita na talagang lahat po ng buhay, lahat po ng tao ay creation by God in flesh, no? Yung buhay po natin. Tapos po makita rin natin na sabi rin po ng Salmo yung the days of our lives, no? Ibig sabihin may mga pagkakataon po na namamatay ang tao. So lahat po yan ay created by God at lahat po inappoint po yan ng Diyos. Ang kaibahan lang po mga kapatid nitong tinatawag na born from above. Ibig sabihin born from heaven o yung mismo po ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng bagong kapanganakan. Kasi pinanganak na tayo by flesh eh. Kaya lang nung tayo po ay nagkaroon po ng malay sa mundo, ay hindi po natin nakita na talagang nagkaroon tayo ng kahinaan, kasalanan, at yun po ay bunga po ng kasalanan ng unang tao. At hindi lang po doon, nagpatuloy pa rin ito dahil sa ating pong mga kahinaan, tayo po ay nagpapatuloy po sa kasalanan dahil nga po doon sa tinatawag na patay po ang ating spiritual na kamulatan, kamalayan po sa ating pong Diyos na buhay. Kaya naman po, kung mapapansin po natin, nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay isigulaki lang po tayo. Wala tayong muwang po sa spiritual. Basta po alam natin, nabubuhay po tayo, kumakain, nagtatrabaho, nag-aaral, at yung mga focus po natin, yung mabuhay natin ang ating sarili, meron po focus din na magpamilya at ayun, kumain, uminom. Yun po yung talagang desire ng flesh po natin. Kaya lang ang pagdating po sa tinatawag na kamulatan po, kamalayan po natin sa spiritual, wala po tayo, patay po tayo doon. Kaya nga dito, ipinapakita po ng ating Panginoon na ang sino mang daw pong sumampalataya ay bibigyan po at magiging
anak po siya ng Diyos. Ano po ba yung benepisyo po nito, mga kapatid, no? Unang-una po, sa Biblia, historically, ay dalawa po ang lahi na pinagmulan po ng tao, no? Bagamat iisa lang po yun, kay Eva at kay Adan, pero doon po sa sistema na, na kay Abraham naman ay nagkaroon po ng dalawang anak si Abraham. Ang panganay nga po ay si Ismael at ang sumunod na anak niya ay kay Sarah, which is yung promise of God na pagpapalain at gagawing mga maraming bansa, no? Magmumula daw po ang maraming bansa. At yun nga po ay ang kay Isaac. So, ibig ko sabihin dito, no, na mayroon pong dalawang bagay tayong makikita rito. Pares po yan pinagpala at dahil nga creation by God, nilikha po lahat ng tao ng Diyos sa pamamagitan po nila Eva at Adan. At dahil po dito, nanganak at sa pamamagitan ng mga pamamaraan po ng tao, no, na nag-aasawa o nagsisiping at nagkakaanak. Kaya lang, ang kaibahan po mga kapatid dito sa pagiging nagkaroon ng karapatan, mismo po ang Diyos po ang mas nagbigay sa atin ng tunay na diwa at gabay, no? Kaya nga ho tayo bilang mga anak ng Diyos ay meron ho tayong sinipagsisiran sa pamamagitan ng Ama. Ano po yun? Una po, bilang church po, bilang family of God, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong pinagbabahagi-bahagi. Ano? Sinishare po natin sa bawat isa. At yun po yung love of God, yung pag-ibig ng Diyos, no, na talagang ito, numero uno po ito, no, na binigay po sa atin ng ating Diyos. Kasi yung pag-ibig na yan po ay nagkaroon po ng compassion po ang Diyos dahil nga po tayo nagkasala at mapapahamak po tayo. Pero because of love, ay ibinigay niya po si Jesus Christ or inihandog sa atin bilang offering, no? Pambayad po ng kasalanan yung buhay ni Kristo. Kaya naman po nagkaroon po tayo ng part, no, na maging anak ng Diyos dahil doon sa ginawa po natin Panginoon Kristo, tayo po ay nagkaroon po ng karapatan ngayon na maging anak ng Diyos dahil sa Biblia po nakalagay lang po kasi isa lang po ang anak ng Diyos, nga na po si Jesus Christ. Pero dahil po sa part na tinanggap natin siya, yung love of God, which is yung kanya pong pag-ibig, no, na nais na matanggap po natin, yung pong ating mga pagkakasala na dapat ay paparusahan po tayo, ay nawala na po yun. Ibig kong sabihin, lahat po ng anak ng Diyos, created by Him, ay meron pong suffering at parusa na tatanggapin dahil nga po sa kasalanan ng taglay. At hindi lang po yun, dahil ang tao po ay nagpapatuloy po sa kanyang pagkakasala dahil hindi niya kayang labanan ang sin or labanan ng flesh, yung desire po, no, na hindi na iaayos. Kaya ho yung love of God, ito yung nagbigay sa atin ng kaunawaan, yung maunawaan po natin yung tama o mali at nagkaroon tayo ngayon ng power para po malabanan po yung pita ng laman, yung likas na kamalian ng tao. Kaya ho maganda ho na maunawaan po natin ito na yung love of God, yun ho ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay maging anak ng Diyos. Kasi yung kumbaga sa mga anak, meron po talagang binibigyan ng pabor para po sa kanya. Kasi kung siya po ay sumusunod po naman talaga, mas yung pabor niya dun sa mga anak niya ay binibigay dun sa mga sumusunod na mga anak. Tayo bilang mga created by God, tayo po ay nakasumpong po ng pagkakataon na
sampalatayanan si Kristo Jesus, yung love na yun, distinct po yun doon sa mga taong tinanggap si Kristo Jesus. Bagamat ang pag-ibig po ng Diyos ay parehas, yung blessing po ng Diyos sa lahat ay nariyan, pero iba ho yung ikaw mismo ang nagbigay daan sa pag-ibig niyan at sumampalataya kay Kristo Jesus. Pangalawa po, bilang nagkatayong karapatan, nagkaroon na rin po tayo ng karapatan magkaroon po ng pagkain espiritual. Ito nga po yung church po natin, no? Meron tayong katawag na feeding of the food of spiritual. Pamamagitan nga po ng ating pong mga pakikinig ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, yan po yung pagkain ng ating espiritu na binuhay po ng Diyos dahil po sa ating pong pagsampalataya kay Kristo Jesus. Nagkaroon po ng buhay po ngayon yan. At yan po yung pinapakain. Kung tayo po ay bago, milk po ang kinakain natin hanggang sa lumalaki at lumalago na po tayo. Kaya ho, itong naiiba sa mga anak ng Diyos. Kasi mismo siya yung nagbibigay ng pagkain espiritual para po matustusan po yung ating pangangailangan bilang mga baby, mga bata, mga anak po ng Diyos. Hanggang sa tayo po ay lumalago po sa sistema po ng ganong uri ng pamumuhay na meron pong espiritual. Kaya salamat sa Diyos no, na tayo po ay nabahaginan o at tayo naman po ay nag-response sa pamamagitan po ng pagsampalataya kay Kristo Jesus. Yun po ay nangyari no, dahil noon. Kaya tayo po ay mga mapapalad, sabi ng Panginoon, mapalad yung mga taong hindi siya nakita ng face-to-face, pero nanampalataya. Kaya sa doon sa mga nakakita ng face-to-face, pero hindi naman sumampalataya po sa Kanya. God is so good na tayo po ay nagkaroon po ng encounter sa Kanya, natagpuan natin ang tunay na tagapagligtas. Natagpuan natin yung tunay na panampalataya, natagpuan po natin ang tunay na kaligtasan. At natagpuan din po natin ang kapangyarihan na malabanan po natin yung mga bagay na umiiral na nagbibigay po sa atin ng mga panghihina o ng pagkakasala. Sapagkat ito po ang importante sa lahat mga kapatid na meron po tayong Diyos na buhay na nagbibigay pag-asa, nagbibigay gabay sa buhay po natin, lalo sa panahon po ito. Salamat sa Panginoon at good morning po sa bawat isa po sa atin.